Ito naman mga kanyusik, para tulungan po tayo, samahan tayo sa ating talakayan ngayong Tuesday morning. Kasama po natin ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion. Magandang umaga po, Prof. Dennis. Yes, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. Sir Dennis, pinag-uusapan po namin dito po sa aming programa yung naging revelasyon po kagabi ni Senadora Amy na umano'y gumagamit ng illegal na droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kayo po, Sir Dennis, nagulat ba ninyo ito pong big revelation, Senadora Amy? Well, hindi na po ako nagulat dun sa kanyang topic, sa topic ng kanyang revelation kasi nga ito ay pinag-uusapan na noon, at kung di ako nagkakamali, parang I think during the campaign period or even before that, nabanggit niya na rin itong bagay na to. Except that mas komprehensibo lang kagabi at saka mas detalyado. Plus meron nahaluan ng kanyang parang panawagan sa kanyang kapatid na tigilan na ito at saka magpahinga na lang. So, yun ang kakaiba ho doon. Pero as for the allegation of illegal drug use, luma na po ito, hindi na ito bago. May portion sa talumpati ni Senadora Amy, Prof. Dennis, ang umamin siyang may kinalaman siya sa pagpapabaya sa allegedly paggamit ng droga ng kapatid, at even yung pagpipilit niya na maikasal ang Pangulo kay Liza Marcos na imbes daw po magkaroon ng direksyon ng buhay ay mas lalo pang nalulong sa droga. Papaano po dapat natin ito basahin? Ano po ba? Sharing accountability ba? O huli na para maremedyohan ang pagkukulang sa kapatid at sa bayan? Dahil Senador Amy rin ba ang nag-sort of a love team yan ni na BBM at BP Sara? Kumbaga sila din po yung si Senadora Amy din yung naging dahilan para magkaroon ng unity team noong 2022 elections. Well, doon po sa tanong na kung yung kanyang pag-amin ba na siya ay nagpabaya para sa kanyang kapatid na noon pa man alam niyang gumagamit na ng illegal na droga. According to her story, well, maaring oo kasi dapat sana pag nalaman mong ang kapatid mo ay gumagamit ng illegal na droga, ang tamang gawain ay hikayatin siya na magpa-rehabilitation. Yes. Kaso hinayaan niya, tapos hanggang sa dumating na ngayong panahon na tumakbo ito bilang Pangulo at tumulong pa siya para maging katandem niya si ngayon Vice President Sara Duterte. So parang to that extent parang hindi lang pagpapabaya parang ang ano ko dito is baka may halong panggagamit rin kasi alam mong posibleng manalo yung kapatid mo. Pero alam mo rin na gumagamit ng droga, pero bakit hindi mo pinigilan noon pa man? Narehab mo sana at hindi mo hinayaan na tumakbo sa mga iba't ibang national positions kasi naging senador pa yan Yes. Oo. So bakit mo hinayaan yun? At tatalo pa sa pagka-vice president. So ngayon, questionable tuloy yung kanyang motibo. Bakit siya magsasalita sa rally? Ganun alam niya na ganun knowledgeable siya, aware siya na gumagamit ng illegal na droga yung kanyang kapatid. Kumbaga man, isipin mo tuloy, dahil ba hindi kayo magkasundo ngayon sa politika, kaya mo sinasabi itong mga to sa harapan ng pagkarami-raming tao. Mayroon din, Sir Dennis, na naging pahayag kagabi si Senadora Amy na parang nakiusap pa siya dati kay Pangulong Rodrigo Duterte. Makaraan niyang mapabilang din sa listahan ng mga celebrity na gumagamit umano ng illegal na droga. Ito pong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po masasabi ninyo dito, Sir Dennis, na parang ano ba ito? Nakalusot ba, hinayaan ng dating administrasyon nitong si Pangulong Marcos dahil nga nakiusap itong Senadora Amy? I think nagkaroon na rin po ng tawag dito, revelation si dating Pangulong Duterte na meron pang PIDEA agent ba yun na sangkot. Dapat sana siya yung pupunta sa bahay ni Pangulong, hindi pa ng Pangulo si BBM. Yes. So napag-usapan na ito noon I just cannot recall exactly kung sa Senate investigation ito ginawa. Pero ang dito is lumang tugtugin na ito, lumang istorya na. At of course,
from her vantage point naman ito, na nakiusap siya kay PRD. Ang iniisip ko, ano kaya ang dahilan kung bakit kailangan niya sabihin ito, no? Yung sa harapan ng maraming tao. Siya ba talaga tunay na may malasakit sa kanyang kapatid? Kaya sinasabi ito. O kaya dulo dito ng hidwa, o epekto ito ng hidwaan nilang magkapatid na nakita natin yung peak noong campaign period na kung saan parang naramdaman ni Senator Amy Marcos na hindi sapat yung pagtulong sa kanya sa pangampanya dahilan upang lumipat siya sa kabilang kampo sa kalaban ng kanyang kapatid. So, kumbaga man mga istorya na of course siya lang nakakaalam, mahirap i-verify kung ito ay totoo. Kung ano man, siguro dapat kung talaga seryoso siya, ang dapat niyang gawin dito is yung bang tunay na malasakit, tanggalin sa politika yung usapan at make it a private family matter. Mag-usap sila, mag-schedule sila kung paano ang rehab, kung kailan, and so on and so forth. Sir Dennis, may makikinabang ba dito sa matapang na pagbubunyag ni Senadora Amy laban sa kanyang kapatid? Well, meron po mga matutuwa at saka kung ang purpose nito is to prove to the public that PBBM is unfit for ruling. Yung po ang extreme dun, to show to the public that he is unfit for ruling because user nga siya ng illegal drugs. Yun po ang sino mang kampo makikinabang noon pag magre-resign o kaya may impeach ang Pangulo, ang tanong doon, sino ho ba yung obvious na makikinabang? Taong bayan ba o may mga certain political groups na makikinabang o mga certain political leaders na makikinabang? I think alam na ho natin ang sagot dyan, pero yun nga, again, para sa akin kasi yung pag mayroong kang kapamilya na gumagamit ng illegal na droga, tingin ko it's a family matter. Kasi tingin ko lahat naman halos ng mga pamilyang Pilipino, mayroon isa na kamag-anak, kapamilya na may illegal drugs problem at nananatili itong family matter. Yan, dito po sa naging revelation ni Senadora Amy, Prof. Dennis, ano po yung magiging epekto nito sa gobyerno natin at sa bansa din? Yung pong revelation ni Senator Amy kagabi? Yes po, Opo, madidiscredit ang ating Pangulo, sasama ang kanyang imahe. At worst case scenario, isipin na since illegal drug user ang Pangulo, baka hindi tama ang kanyang decision making. At hindi rin siya fit for ruling, for being a political leader. So, ang magiging epekto at the very least is sasama yung imahe ng Pangulo, yung kanyang public image. Sa panahon ngayon, nasa stage na siya na kinoconsider siya as a lame duck president. So baka ma-aggravate pa, malala pa yung yung kanyang pagiging lame duck. Ngayon, worst case scenario, baka nga matanggal siya kasi yung mga ganung pinagagawa niya, baka hindi siya tingnan ng publiko as a legitimate or someone deserving to be in that office, in the highest political office. So meaning, Prof. Dennis, posible ba ito na magresulta for another people power or pagbabasa po din ng isa na namang Marcos member? Well, there is that possibility, pero at this point, I think very remote yung possibility ninyon. Kasi kung halimbawa iuugnay natin yung ganung posibilidad sa nangyaring ito, yung nasa ikatlong araw na protest rally ng mga certain groups. So far yung kanilang panawagan hindi pa nag-gain ng traction. Wala pang wide support from the public. At least yung isang religious sector, alam natin all out support sila sa panawagan for transparency and better democracy. Pero as for the rest of the Filipino public, parang hindi naman sila mahikayat na sumali, and ang crucial din actually,
ang nag-aabang din yung military natin, ano, kasi in every political upheaval, in every protest rally, very crucial yung participation ng military, yung support ng military. So far wala pa tayong nababalitaan na magbibigay ng suporta sa rally na nangyayari itong military establishment. Kaya at this point, very remote impossibility. I'm not saying na hindi talaga mangyari, but very remote impossibility. Ano ang dapat bantayan ng publiko, Sir Dennis, hinggil po dito sa awayan ng dalawang Marcos? Actually, para sa akin, hindi importanteng issue yung nire-raise ni Senator Amy Marcos. Pinapag-usapan niya yan before. So kung noon, talaga, kung kino-consider yan na serious issue noon pa man, dapat noon pa man na-impeach na o natanggal na o nag-resign na si PBBM. Hindi rin siya nag-gain ng traction noon. So, may naman ngayon. So, tingin ko ganun pa rin. Hindi pa rin mag-gain ng traction. I think nalilihis kasi talaga yung, with this political drama, yung siniwalat niya, parang para sa akin, it's a personal matter, private matter, na hindi dapat inilalahok dito sa totoong issue about corruption. Kasi ang dapat natin ayusin talaga yung corruption eh. Paano pananagutin yung mga involved ng mga public officials? Dapat ba silang makulong kung dapat, kailan? Sana sa lalo madaling panahon. Distraction po ito eh. This is just political noise. Yung dinadagdag na issue ni Senador. With all due respect to her, and it should have been an issue na pinag-uusapan within the Marcos family. Yes. So, Sir Dennis, bago po namin kayo bitawan, hingan na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko. Yung itong ginaganap ng mga protest rallies, for as long as the goal is to see to it na may mga makukulong sa gobyerno, yung mga involved na public officials, and to see to it na may transparency talaga and accountability, suportahan po natin yan. Pero kung halimbawa ang goal is destabilization, I think it's not going to contribute toward democracy, but rather it will take us several steps backwards. Ano po yun, isa siyang setback on our way to realizing itong pagiging healthy democracy natin. So we're all for protests, basta ang end goal ay ireforma at papanagutin yung mga may sala. Pero kung halimbawa for a certain political agenda na hindi naman makikinabang ang buong sambayanan, ay wag na lang po. Wag na lang po. Ayan. Maraming salamat, Sir Dennis, sa oras na ibigay niyo po sa amin ngayong umaga. Sige po, salamat din po. Ayan. Nakasama po natin ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion.